Di bale, pagka pinilit na kawin yung motor nyo, no, aside doon sa tutunog yung horn nyo, yung motor nyo, mag-hazard pa yan yung harap at saka yung likod. Hello, good day mga boss. Share ulit na ng DIY Kurips. So ngayon, tuturo natin kung paano mag-install ng kill switch sa motor. So para saan ba yung kill switch? Yung kill switch, ginagamit natin yon as additional protection doon sa motor natin. Halimbawa, merong gustong magnakaw ng motor natin, kahit na meron silang master key na pwede nilang i-on yung motor natin, hindi nila mapapaandar. Bale, ang pag-install ng kill switch, no, iba-iba yung pinagkakabitan niya. Yung iba sa side stand, yung iba sa ignition coil, yung iba sa accessory wire, yung iba mismo doon sa battery line, nagkakabit ng kill switch. Pero doon sa mga yon, ang may sasuggest ko lang na kabitan ng kill switch ay yung doon sa ignition coil, pati yung doon sa side stand. Huwag kayong magkakabit ng kill switch doon sa battery supply kasi pagka doon kayo nagkabit nung kill switch nyo, kailangan yung wire nyo super kapal, super tibay. Pati yung switch nyo kailangan super tibay kasi lahat ng accessories doon dadaan yung power supply nila. So, hindi advisable na doon kayo magkabit ng kill switch. Hindi rin advisable na doon sa accessory wire kayo magkabit ng kill switch kasi halos lahat ng accessories natin doon din kukuha ng power. So kung yung switch nyo or yung wire nyo is hindi matibay, may tendency na mapulbos yung wire nyo or masira yung switch nyo. Para sa akin lang, no, pinaka-advisable is doon sa ignition coil o kaya doon sa side stand. Doon tayo maganda magkabit ng kill switch. Bali, yung papakita ko sa inyong diagram, kill switch to doon sa ignition coil. Actually, pwede, no? Isang switch lang yung gagamitin nyo. Pero dito sa ituturo ko, meron kasi iba-ibang variation pa, no? Kung meron kayong gustong idagdag na features, syempre, additional material din naman yun. So, simulan na natin to, no? Hindi ko napapatagalin. Bale, ito yung gagawa natin ng diagram. Ang kailangan nyo lang, switch, flasher relay, tsaka yung relay. Pero itong mga to, optional kasi itong dalawa. Pwede naman kayong magkabit ng kill switch gamit lang yung halo switch o kaya yung normal na switch na nakikita natin. Tapos, ito yung ignition coil natin. Dito tayo mag-i-install ng kill switch natin. Bali, yung ignition coil, ito yung nagbibigay ng power dun sa ating spark plug, no? Kapag ito, nawalan ito ng power supply, hindi mapapa-start yung motor natin. Bali, dun tayo ngayon gagawa ng kill switch. Ang gagawin nyo ngayon, yung positive supply na itong ignition coil, puputulin nyo. Tapos, ang gagawin nyo, etong magkaputol na wire na to, kakabit nyo sa switch nyo. Bale, kung ang switch nyo ay yung ganitong klase ng switch, gagawin nyo lang naman, connectan nyo yung isang wire papunta dito sa isang terminal ng switch. Tapos, ito yung kabila kung saan nagsusupply ng power papunta dito sa ating ignition coil. Connectan nyo naman sa kabilang terminal no switch. Yan. Di bali meron na kayong kill switch. Bali, pagka yung switch na in-install natin dito sa ating ignition coil is naka-on, pagka nag-push start kayo, gagana yung motor nyo. Pero pagka ito is naka-off, dahil mawawala ng power supply itong ignition coil natin, kahit na i-push start nyo yung motor nyo, i-kickstart nyo, hindi yan aandar. Bali, pagka yung motor nyo is ipapark nyo na, i-off nyo tong switch. So, pagka meron magnanakaw, meron pa siya master key, kahit na may master key pa yan, sinusian niya yung motor nyo, hindi niya mapapatakbo yun. Kasi, in-off natin yung kill switch. Bale, itong kill switch nyo, itatago nyo dapat to. Dapat to, hindi to alam nung tao kung saan nyo nilagay. Kasi kung ito, obvious kung saan nakalagay, syempre, i-on lang yan ng magnanakaw. Pero kung hindi naman ganitong switch yung gagamitin nyo, gagamit kayo ng halo switch. Ang halo switch natin may 5 terminal. Common, normally open, normally close. Tapos meron tayong positive at saka negative. Ibali itong positive at saka negative na to para lang mapailaw yung halo switch natin.
Halimbawa ito. Itong halo switch natin, may LED yan, no? Ito yung wire niya, yung black. Tsaka itong red sa may gilid. Yan. Ito yung positive, ito yung negative nitong halo switch. Pagka na-supplyan tong dalawang to, iilaw tong LED. Yan. Actually, itong dalawang wire na to, pwede naman natin itong i-disregard. Kasi pampailaw lang ng LED yan. So, mag-focus muna tayo dito sa tatlong terminal. Bale, itong wire natin, for example, buo pa yan, no? Ito yung nagsusupply dito sa ating ignition coil. After nyong putulin, yan. Di bale, itong source natin, itong wire natin, ito yung source, no? Ng power papunta sa ignition coil. Ito ang i-connecta nyo dito sa may common. Yan. Bali yung mga halo switch, pagka tinanggal niya yan, meron yan sulat dito. Yan, C, common, tapos yung nasa gitna, NO, ibig sabihin no, normally open, tapos yung sa pinakataas, NC, ibig sabihin normally close. Yan. So, explain ko sa inyo mamaya. Bali, ito no, yung wire na nagsusupply dito sa ating ignition coil, after i-cut yun, ito, kukonekta natin dito sa may common. Tapos, ito namang wire na papunta dito sa ating ignition coil. Gagawin nyo dyan, kukonektan nyo to. Yan. Di ba ito, kukonektan nyo dito sa may normally close. Yan. Di ba itong mga wire dito, no? To, yung papunta dito sa unang switch natin, disregard nyo na yan. Kasi pinakita ko lang naman, kapag ka ganitong switch yung gagamitin nyo, kung paano nyo iwa-wiring. So, i-disregard nyo na to. Bali, dito na tayo mag-focus. Di bali, yung wire natin na nanggaling dito sa ignition coil, papunta yan sa normally close. Bali, itong wire na to, no, na nanggagaling dun sa ating supply, ito, i-connecta natin dito sa may common. Bali, yung switch nyo, pagka hindi nyo pinipindot, etong common, pati itong normally close, connected na agad yan. Pero pagka ito pinindot nyo, ang mangyayari, yung common, makukonekta na siya dito sa normally open. Di bali, mawawala na ng connection tong normally close. So ito, pagka hindi nyo to pinindot, normal yung pag-start ng motor nyo. Mapapastart nyo siya through push start or kick start. Pero once na pinindot nyo na to, di bali mawawala na kasi ng connection itong normally close na papunta dito sa ating ignition coil. Kahit na anong sipa pa niya doon sa kickstart nyo, o kaya kahit na anong pindot pa gawin nyo doon sa push start nyo, hindi mag-i-start yan. So, ganun mag-work tong kill switch natin, no, na ginamitan ng halo switch. Pero ang advantage kasi pagka halo switch yung ginamit nyo, pwede kayo magdagdag ng features. Kung gusto nyo, aside dun sa hindi mapastart yung motor nyo, pwede tutunog din yung horn nyo. So, tuturo ko na sa inyo yung wiring, no? Ang gagawin nyo ngayon, etong normally open, kukonekta nyo dito sa may flasher relay. Di bali yung flasher relay, ganito yung itsura niya, no? Ayan, di bali may dalawang terminal yan, tapos may nakasulat na letter. Dito letter B, dito letter L. Etong normally open natin, kukonekta nyo yan dito sa may letter B, terminal netong ating flasher relay. Di bali, ang supply neto ay positive. Dahil ito ay positive din. So, yung lalabas dito, positive din. Kung gusto nyo patunugin yung horn nyo, kung Yamaha kayo, no, negative trigger kasi yan. So, kailangan nyo ng negative supply para tumunog yung horn nyo. Doon sa mga hindi nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng negative trigger, no? Explain ko, briefly lang. Sa horn natin, para tumunog yan, kailangan nyo ng positive at saka negative supply. So, once na nilagay nyo sa on position yung susian nyo, automatic, nagkakaroon na agad ng positive. Yan, may positive na. Ang problema, walang negative. Nagkakaroon lang ng negative yan pagka pinipindot natin yung horn.
Kaya siya tinawag na negative triggered. Negative power yung kailangan niya or negative supply yung kailangan niya para tumunog. Since na yung supply natin dito is positive and ang kailangan ng horn natin is negative para tumunog, gagamit tayo ng relay para ma-convert yung positive maging negative. Bale, ang gagawin nyo ngayon, ito yung sa may letter L netong flasher relay natin, kukonekta nyo sa terminal 85. Tapos, etong terminal 30 tsaka terminal 86 i-connecta nyo sa ground. Tapos, yung terminal 87 netong relay, kukonekta natin dito sa may negative ng horn natin. Ang kulay nito kung Yamaha kayo ay color pink. Konekta nyo lang. Explain ko na ngayon to, no? Yung buong process natin. Originally, etong wire na to, connected talaga to. Ito yung nagsusupply dito sa ating ignition coil. Once na nilagay nyo sa on position yung susian nyo, magkakaroon ng power yung ignition coil. Once na nag-push start kayo or nag-kick start kayo, gagana yan, papaganahin niya yung spark plug, under na yung motor nyo. Pero, once na pinutol nyo yung wire, mawawala na supply yung ignition coil, mamamatay yung motor nyo. Kaya tayo nagkakabit ng kill switch dito sa may ignition coil. Ang gagawin nyo, puputulin nyo yung wire na yon, kakabit nyo sa may switch. So, hindi ko na i-discuss to, no? Dito na lang ako magpo-focus sa may halo switch. Ang gawin nyo, yung wire na galing do sa supply, ilagay nyo sa common netong halo switch. Tapos, yung wire naman na papunta dito sa may ignition coil natin, i-connecta nyo sa normally close. Bale, pagka hindi nakapindot tong switch natin, connected yan dalawang yan. Bali, normal function yung motor natin. Pagka inon nyo yung susian, pinush start nyo, aandar yung motor nyo. Pero pagka ito naman ay pinindot nyo, yung common natin, madi-disconnect na siya dito sa normally close. Di bali, ang connection niya, malilipat na, mapupunta na dito sa normally open. Kahit na anong pindot do sa push start or pagsipa ng kickstart, hindi magkakaroon ng power supply itong ignition coil. Kasi nga, na-disconnect na siya dito sa may normally close na papunta dito sa may ignition coil. Bali, paano tutunog yung horn natin once na meron nag-attempt na nakawin yung motor natin? Di bali, syempre, pipindutin na muna natin to, tapos papark nyo na yung motor nyo. Etong positive source natin, nagkakaroon lang ng power yan pagka in-on position yung susian. Pero pagka naka-off position yung susian, wala tong power. So, walang magsusupply dito sa ating flasher relay, walang magsusupply dito sa ating relay, walang magsusupply dito sa ating horn. Pero, halimbawa, merong master key. Yung magnanakaw, pagka nilagay niya na sa on position yung susian, ang mangyayari, eto, magkakaroon na ng positive supply, pupunta dito sa common, dahil pinindot natin tong switch, to, yan, dahil nakapindot yan, yung pumasok dito sa common, lalabas dito sa normally open. Pupunta siya dito sa flasher relay natin, lalabas siya dito sa ating relay. Di bali dito sa ating relay, terminal 85, meron na tayong positive supply. Pagka yung terminal 86, nagkaroon ng negative supply yan, mag-work na yung relay natin. Kukonekta niya na yung terminal 30 papunta dito sa terminal 87. Originally, etong terminal 30 at saka terminal 87 hindi yan connected. Nakokonekta lang yan dalawang yan pagka nagkaroon ng positive supply at saka negative supply etong terminal 85 at saka terminal 86. Bali, pagka nagkaroon na to ng positive, ito naman naka-body ground, automatic magwo-work na yung relay natin. Iko-connecta niya na yung terminal 30 papunta dito sa terminal 87 natin. Yung terminal 30 natin, naka-body ground yan. Di bali, etong terminal 87 na papunta dito sa may horn, masusupplyan na to ng negative. So, yung horn natin, tutunog. Dahil pinadaan natin sa flasher relay, yung tunog niyan maganda kasi parang putol-putol siya. Hindi siya yung diretsong tunog lang. Pag hindi kayo gumamit ng flasher relay, halimbawa, yung normally open nyo, kinonektan nyo directly dito sa terminal 85. Once na sinusi yung motor nyo, yung horn nyo tutunog. Kaso nga lang, dire-diretso lang. Hindi siya yung paputol-putol. Mas maganda kung paputol-putol yung tunog ng horn nyo. Kaya tayo nagkabit ng flasher relay.
Bali yung flasher relay natin, ganito yung itsura. Yung normal relay na nakikita natin, ganito itsura nun. Yan. Ganito, 40 amperes to. Pero, ang gagamitin ko doon sa aking motor, ito, electronic relay. Actually, itong relay na ganito, to, tsaka ito, iisa lang ng function yan. Kumbaga ito, mas maliit lang talaga to. So, mas maganda gamitin. So, ganun gumawa ng kill switch, no, na meron horn function, yung tutunog yung horn nyo every time na may mag-attempt magnakaw ng motor nyo. Actually, pwedeng meron pa additional feature, no? Hindi lang horn yung papaganahin natin. Kung gusto nyo, pati yung hazard light nyo papaganahin natin, pwede rin. Ang gagawin nyo lang, flasher relay natin, yung letter L. Yan, mag-connect kayo ng wire dyan. Yan. I-tap nyo dun sa tail light. Di bali, yung wiring niyan, tatlo. Yung sa left, sa right, tapos yung sa ground. Ayan. For example, ito na lang yung sa ground, no? Ground na natin yan. Yan. Kumbaga, ito kunyari yung tail light natin. Kung gusto nyo halimbawa may mag-a-attempt na magnanakaw dun sa motor nyo, aside dun sa tumutunog yung horn, nagbi-blink din yung tail light nyo, yung signal light nyo, para siya nag-hazard. Para mas mabilis din mapansin ng ibang tao, pwede naman. Dito sa ating flasher relay, yung letter L, no, magpagapang kayo ng wire, tapos kabit kayo ng diode. Kailangan nyo ng diode dyan. Di bali, dalawang diode yung kailangan nyo. Kahit na yung 1 ampere diode or 3 ampere diode, pwede na yun. Tapos, yung isa i-connecta nyo dun sa left signal. Yung isa sa right signal. Yan. Ganyan yung kakalabasan. Yung diode natin, merong guhit yun. Try kong maghanap ng diode dito sa aking mag. Bali, ito yung diode, no? Kung mapapansin nyo, dito sa side na to merong kulay, parang may gray na linya. Di bali, ito hindi to basta-basta kinakabit lang ng papaganyan, no? Yan, may polarity kasi din to. Gagawin nyo, dapat yung gray part dito nakatutok. Yan. Di bali yung gray part dapat nandito. Yan. So, separate video ko na lang yung patungkol dito sa diode, no? Yung kung paano ginagamit ng diode. Pero, pwede kayong gumamit ng 1 ampere na diode. Ito kasi 3 ampere to. Kaya medyo malaki. Yung 1 ampere, mas maliit ng konti dito. Di bali, pagka pinilit na kawin yung motor nyo, no? Aside doon sa tutunog yung horn nyo, yung motor nyo, mag-hazard pa yan yung harap at saka yung likod. So, mas magiging visible siya. Bali, kung gusto nyo pailawin yung halo switch nyo, gagawin nyo lang naman, itong negative wire nya, connectan nyo lang sa body ground. Yan, body ground. Tapos, itong positive nung halo switch natin, para umilaw yung LED, connectan nyo lang dito sa may normally open. Yan. Yun, ganun lang siya, no? So, ayun lang, no? Tapusin ko na to, no? Hopefully, nakatulong to dun sa mga gusto mag-install ng kill switch dun sa mga motor nila. As always, family yung finish line. Ride safe.